Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Nataranta ang lahat, BP Sara tinapos na. PBBM, Tamba, Pulong, Baste, Romesbak na. Nako. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga karibyo natin, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may share lang po ako sa inyo mga kababayan kasi may isa na naman pong mula sa media, no? Mainstream media yata to ha? Parang naging attack dog na naman dito kay BP Sara. Eto mga karibyo natin, no? Ito si Manny Mugato. Isa po siyang sa press, columnist, no, mga karibin natin ng News 5. Ano ang kanyang sinasabi? Ito mga karibin natin. Sabi niya, here, si Vice President Sara Duterte, criticisms backfired because nag-backfire daw yung criticism ni BP Sara. Ito, because she was part of the administration and her family controlled Davao City for decades. Yan mga kabayan. So dito supalpalin muna natin sa first paragraph niya, no? Sa palagay mo ba ikaw, Manny Mugato, itinuturing bang parte ng administrasyon si BP Sara? Tanong ko lang sa'yo. Itinuturing ba nilang parte ng administrasyon si BP Sara? Kasi kung ganun talagang kailangan dapat suportahan ni BP Sara ang administrasyon, di ba? Ito pa ang pangalawa mga kababayan. Sinasabi niya, kontrolado daw ng pamilya ni BP Sara ang Davao City, decades na, maraming 10 taon. Yan. Maraming 10 taon kasi decades mga kababayan. Ang tanungin kita ulit. Sa pamumuno ba ng mga Duterte sa Davao, maliban sa ngayon na talagang sinisira, naging magulo ba? Naging magulo po ba ang Davao City sa pamumuno ng mga Duterte? Hindi yung ngayong administrasyon kasi alata namang ginugulo nila yung Davao City, di ba? Dito tayo sa second paragraph niya. Her father was also a former president who could have done things that she was complaining about. Abay, talaga naman, Iba po ang ginawa. Hindi ka ba nabuhay sa... Ito tanungin lang, tandaan na ito Manny Mugato, columnist and news ng News 5. Tanungin lang kita, nasaan ka ba ng panahon na nanilbihan si dating Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas? Anong ibig mo bang sabihin yung walang ginawa si President Duterte? Ano ba ang ikino-complain ni BP Sara? Diba, kaliwat ka ng korupsyon ang sinasabi niya. Nagkaroon ba ng korupsyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Siguro ko meron, pero nanagot po yung mga hinayutak na yun. Hindi po pinabayaan ni dating Pangulong Duterte. Anong sinasabi mo? Na dapat ginawa din ni dating Pangulong. Excuse me. Hindi po dapat gawin yan ng sinumang Pangulo. Diba? Yung ginagawa ngayon ay hindi dapat gawin ng sinumang Pangulo. Talaga naman itong si Manny, no? Ito, last paragraph niya. Her family's pro-China policy also did not sit well with the Filipinos. Talaga ba? Talaga, hindi ka ba nakinabang sa mga investment ng China
dito sa Pilipinas? Money? They have not said a word against China harassment in the West Philippine Sea. Kaya anong gusto mong sabihin ni... Eto nga ang... Ganda, dito, ano? Itong si Manny Bugato, mga kababayan, gusto na yata maging presidente. Si Vice President Sara Duterte. Sino ba ang nag-decide ng foreign policy natin? Si BP Sara ba? Pag sinabi ba ni BP Sara na, sige, umatras na kayo dyan kasi wala tayong laban, susunod ba yan? Diba hindi? Kasi hindi naman siya ang ng foreign policy natin. Isa lang po ang architect, sabi nga ni Sir Badong Ratelis, no, ang architect ng foreign policy natin, which is the President. Now, mga kababayan, gusto nilang pagpasilitain, no, si BP Sara against dito sa China. Ang tanong ko, pag ba nagsalita si BP Sara sa China, magiging maayos ba ang ekonomiya ng bansa? Di ba? Mga kababayan, wherein doon po tayo apektadong lahat, no, sa ekonomiya ng ating bansa. Yung inflation, bababa ba kapag nagsalita si BP Sara? Diyan ka lang nagkamali, no? Kaya nga sinasabi ko, mga kababayan, Manny Muganto. Bagay talaga yung yung pangalan niya, Manny Magkano. Manny Magkano, columnist ng News 5. Di halata hindi halatang isa ka ring attack dog Well, anyway, mga kababayan, no? Tandaan niyo po ang pagmumukha niya pag naglabas niya ng news, wag niyo nang paniwalaan. Diba? Kagoy, sinisiraan pa mga Duterte. Yan, opinion mo yan. Sa bagay, opinion niyo yan, mga kababayan. At itong sinasabi naman natin ay opinion rin natin to. Diba? Bilang mga DDS. Sa bagay, tingnan niyo yung pagmumukha, mukha ng Ay, nako, eto pa, mga kababayan, eto, Department of Finance. Eto lang siguro yung nagsasabi ng katotohanan, patungkol po sa kahirapan ng Pilipinas. Palakpakan po natin. Eto po yung sabi, Filipinos remain poor, despite government's boasting of economic growth. Yan, mga kababayan. From News 5, 13 hours ago, eto po. The Department of Finance claimed that the administration of President Bongbong Marcos Jr. is on track to reduce the poverty rate to 9% by the end of presidency in 2028. Tama po yan. Paano ko nasabing tama yan? Kasi end of the term na nila yan. End of presidency 2028. Doon pa lang sila magpo-focus para ma-reduce yung 9% na poverty. So, meaning, mga kababayan, tiis-tiis lang muna tayo, hanggang 2028. Kasi sa 2028 pa po sila gagawa ng mga paraan, para ma-reduce ang 9% ng poverty sa Pilipinas. Nako. Makakatiis pa kaya? Ang tanong dito kung matitiis pa kaya ng taong bayan na ma-reduce ng 9% sa 2028. 2028 pa, 9% lang yung ma-reduce. Samantalang yung mga justifying statement ng PSA at saka NEDA, no? Talagang ngayon pa lang. Parang sinasabi nila dun sa kanilang mga inalabas na mga data, ngayon pa lang. Asensado na po ang mga Pilipino. Basta may 64 pesos ka a day, asensado ka na, hindi ka na pumahirap. Pero eto, sinupalpal sila ni Recto, di ba? Department of Finance, DOF. Na 2028 pa pala. Yan, lagi silang nasa future mga kababayan. Wala po sila sa present. Sa bagay, kapag pag-high ka na, di ba? Pag-high ka na, laging future na yung iisipin mo, hindi na yung present, mga kababayan. Future to 2028 by the end of his presidency. 9%, huwag niyong kakalimutan. Baka makasali kayo sa 9% na hindi na magiging mahirap by the end of his term, mga karibin natin. Nako. At ito pa. Ito, palakpakan po natin.
si Senator Joel Villanueva rejected the proposal to revive online cockfighting or isabong to make up the lost revenues from the banning of Philippine offshore gaming operators. Nako. Sabi nga iban lahat. Mga kababayan, di ba, ni President Bongbong Marcos Jr. Pero may mga kongresista na gustong buhayin ulit. Bakit ba pinatay itong isabong? Dahil di ba doon sa mga ayun ba yun? Yung hindi pa nasusolve hanggang ngayon? Nasolve na ba? Yung nawawalang mga sabongero? Mga kababayan, nasolve na ba yung mga nawawalang sabongero? Kasi babalik na nila, baka mawala na naman yung mga asawa ninyo, Okay, kayong mga sumasali dyan sa mga sabong-sabong. Tingnan nyo na yung mga asawa nyo at baka mawala na naman. Ay, nako mga kababayan, hindi ko alam mga karibin natin. Itong ating mga kongresista, malaki naman ang di ba? Malaki naman ang naitulong ng Pogo. Tapos gusto tinanggal nila para sabihin na ibinan nila ban, di ba? Para sabihin na, malinis na naman tayo ngayon. But they are proposing online cockfighting or isabong. And i-upgrade lang daw nila yung Pogo na wala nang mga magaganap na mga criminality. Di babalik pa rin. Nasaan po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na ibaban, total ban. Pinalakpakan pa Standing ovation pa yung lahat di ba? Nasaan na? Ngayong pinipilit na naman po ng mga kongresista na ibalik po ang Pogo through upgrading the system para mawalan daw po yung criminality. At ang masama pa nito, baka bumalik pa po yung isabong. Pero actually, nangyayari ngayon sa reality, may isabong naman talaga. At marami pa. Napakarami pa pong mga Pogo operators na nag-ooperate ngayon. Yan ang totoo. Well, anyway mga kabayan, ito sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pamilya Duterte, todo na rin. Todo na rin po ang suportahan sa isa't isa. Nagpahayag po si BP Sara ngayon na sinusuportahan niya po yung panukalang batas ni Congressman Pulong. Yun pong panukalang batas na magkakaroon ng every 6 months random drug testing mula presidente hanggang sa lahat ng mga elected and appointed officials ng ating pamahalaan. Nakatuwa itong pamilya Duterte dahil nagsusuportahan, for the first time nabuo tong pamilya na to. Mukhang kagagawan to ni BP Sara, siya pinakamasaya. Ayon po kay BP Sara ay sinusuportahan po ni BP Sara itong kanyang kapatid. Basahin natin. BP Sara is fully supporting a bill filed by her brother, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, that would mandate all elected and appointed officials, including the President, to undergo mandatory random drug test every 6 months. So sumusuporta po. Tinanong din si BP Sara, sabi ni BP Sara, naririnig ko po yung panawagan nyo na mauna kami na Ang gusto ni BP Sara, sige mag-hair follicle ako, pero dapat dalawang, hindi lang yung isa. Kumbaga meron third party na titistigo. Kunwari etong laboratory to, halimbawa St. Luke's, yung sa akin, yung karibal ng St. Luke's. Ano ba karibal ng St. Luke's? Makati Med, halimbawa ganun. No? St. Luke's kukuha ng hair follicle ko, Makati Med dapat naka-observe kung tama yung ginagawa. Magandang third party. Maganda yung sinasabi ni BP Sara. Pero mas malupit po yung sinabi ni Congressman ay ni Mayor Baste. Ito po. Buti paglabas ng salita ni Baste. Ayan. Ito po tanong sa kanya. Baka siya daw ang target ng demolition. Isa raw siya sa target ng demolition. Actually, ang target ng demolition ngayon, buong pamilya Duterte na.
Yung kaninang testigo ang ayon sa kwento sa kanya ng sa bilangguan. Involved daw sa droga si Pulong, si Michael Yang, tsaka si Mans Carpio. Yung pong asawa ni BP Sara. So buong pamilya Duterte na. Ito naman kay Baste, ang demolition job sa kanya. Ano pa ba, sabi ni Congressman ni Mayor Baste, ano pa ba, ubos na ang paninira nila sa akin? Ano pa bang ibabato nila, sabi ni Mayor Baste. Ayan, nag-edit sila na nagpipicture, yung picture ko, inedit-edit na may hawak akong nagko-cocaine. Kita nyo po mag-resolve yung mga Duterte, ha? Sinabi niya, inedit na nga nila picture ko para magmukha ko nagko-cocaine. Okay, pero hindi po doon natapos. Kasi yung BBM admin sasabihin lang, edit lang yan, deepfake lang yan, tapos na, di ba? Dapat po hindi ganyan yung pagtatapos. Tignan po ninyo sinabi ni Baste. Inedit-edit na nila picture ko na may hawak akong cocaine. Ano kasunod niya? Naloko na, sabi niya. Okay, andali lang naman yan. No? Andali lang naman, sabi ni Baste, andali lang naman yan. Magpa-drug test lang tayo. Di ba? Inedit yung picture ko na mukha ko nag-cocaine. Madali lang naman yan. Magpa-drug test tayo. Mr. President, magpa-drug test tayo. Isama mo yung mga anak mo. Di ba napakadali lang po? Kaya masarap maging pinuno yung mga Duterte. No? Pag pinagbintangan nila na inedit nyo lang yung picture nyo, pero simple lang din. Ang kasagutin nila. Para mawala duda sa atin, magpa-drug test tayo, Mr. President. Sama mo mga anak mo. Madali lang naman yan. Yung pong mga hamon na gano'n ang walang takot. No? So yan mga kababayan, ang problema nga lang dyan, kahit pa magpa-drug test, no? Itong lahat ng pamilya ng Duterte, no? Dahil sa mga manhid na po itong mga Marcos, manhid na po sila Ilang beses na ba tayo nanawagan? Hindi tayo, personally. Yung ating mga kababayan din nananawagan, di ba? Tingnan nyo sa mga comment section, mga karibin natin, ng kahit anumang channel, okay? Kahit doon po sa kanilang mga vloggers, pag hindi lang po dinidelete, baka dinidelete na yung mga comments na nagsasabi na magpa-drug test muna. O kahit pa po, eto ang problema ko, sabi ko nga mga kababayan kanina, na kahit po magpa-drug test lahat ng mga Duterte, kung manhid naman yung nasa administrasyon at ayaw, i-take yung challenge, useless po. No? Useless po yung magpa-drug test po lahat ng mga Duterte. Ang lalabas pa nito, utok-utok kayo No? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Alright? Maraming salamat po.